kung saan Tayyib. Klaro ba ang aking boses? Narinig niyo ng maayos? Naam po, Sheikh. Klaro po. Tayyib. Okay, kung saan nagtatapos ang ating lecture sa mga nakaraan sa babu Mahduratil Ihram. Ito ang kabanata na kung saan may mga may mga bagay na ipinagbabawal sa atin habang tayo ay naka-ihram. So nabanggit natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito bilang tamhid lang o kaya pang-introduction para ma-review natin ang ating nakaraan upang sa ganon tuloy-tuloy ang ating pagkakaintindi sa ating lecture. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, habang tayo ay naka-ihram, ibig sabihin habang tayo ay nakapasok sa tinatawag nilang nusuk, sa Hajj man o kaya sa Umrah, nakapagniya na tayo, may intention na tayo, habang tayo ay nasa miqat, may mga bagay na ipinagbabawal sa ating. So, ang mga bagay na ito, walillahil hamd, nabanggit natin nung nakaraang lecture natin. So, ang gagawin natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-aaralan natin kapag nagawa natin ang mga bagay na kung saan ay pinagbabawal sa atin tapos ginagawa natin ito ng sinasadya, ano ang mga penalty dito? Ano ang mga kumbaga kabayaran nito sa ating relihiyong Islam? So, sa ganon, ang ating pagsasagawa ng Hajj at saka Umrah, kumbaga, inshallah subhanahu wa ta'ala, makakamit natin ang gantimpala ng buong buo yung ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mahalaga na pag-aralan natin sa ating mga scholars na kung saan sila ay nakapag-aral, tapos pinapalaganap nila ang kanilang kaalaman sa atin. Fabiidnillahi subhanahu wa ta'ala, ang kukunin natin ngayon, yung kumbaga, yung pantubos o kaya yung kabayaran sa mga mahdurat, sa mga bagay na ipinagbabawal sa atin habang tayo ay naka-ihram. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lilinawin ko lang sa inyo, ang mga bagay na ito, kailangan sinasadya, kailangan yung tao na alam niya ang bagay na yon, kapag ginagawa niya may penalty at ito ay pinagbabawa sa kanya. Pero kapag nakalimutan, okay, at hindi niya alam, wala tayong problema dito biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi natin masasabi na wala siyang penalty. Kahit wala siyang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin masasabi na agad-agad wala siyang penalty. Dahil ang mga nabanggit natin sa Mahduratul Ihram, may mga bagay na dapat talaga kahit nakalimutan ito, dapat natin tubusin o kaya dapat natin bayaran ang mga bagay na yon. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala fi hadal yawm, ngayong araw biidnillah, kukunin natin at pag-aaralan natin ng mabuti inshallah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yukhayyaru bi fidyati halqin wa taqlimin wa taghtiyati ra'sin wa tibin bayna siyami 3 ayamin aw it'ami 6 masakin likulli miskinin muddu burrin aw nisfu sa'in aw tamrin aw sha'irin aw dhabhi shatin. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng may akda, sa mga paglabag, sabi niya, kapag nalabag mo ang mga tinutukoy natin, tulad ng pag-ahit ng buhok, ibig sabihin, habang ikaw ay naka-ihram, sinasadya mong mag-ahit ng buhok, o kaya nakalimutan mo ito, okay? Babanggitin din natin sa panghuli biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ang mahalaga, alam natin na tayo ay nakapag-ahit ng buhok, kahit anong buhok, ha? Kahit balahibo man yan, buhok sa ating kumbaga pagkaraniwang buhok o hindi, basta kayo ang nakakaalam noon. Basta sasabihin ko sa inyo, buhok, okay? Tulad ng pag-ahit ng buhok o kaya pagputol ng kuko o kaya pagtakip ng ulo, okay? Ang pagtakip ng ulo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay intended lang para sa mga kalalakihan. Dahil ang mga kapatid natin, mga kababaihan, talagang obligado sa kanila ang maglagay ng takip sa kanilang mga buhok. Tulad ng pompong o kaya niqab.
Tayyib. At paggamit ng pabango. At paggamit ng pabango. So ang paggamit ng pabango, ito ay pangkalahatan. Ganon din sa pag-ahit ng buhok, pangkalahatan. Ganon din sa pagputol ng buhok, lalaki at saka babae. Okay? At paggamit ng pabango. So, ano-ano ang mga penalty nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sabi ng may akda, okay, yukhayyaru bayna siyami 3 ayamin aw it'ami 6 masakin likulli miskinin nisfu sa' aw dhabhi shatin. Maaari daw pumili ang isang tao sa 3 parusa na banggit natin. Unang-una dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pwede siyang mag-ayuno ng 3 araw. Okay? Una na dito, sa parusa o kaya penalty, kung nagawa mo ang mga nabanggit natin tulad ng pag-ahit ng buhok, pagputol ng kuko habang ikaw ay naka-ihram, o kaya nakagamit ka ng pabango, okay? Pwede kang magbayad sa 3 parusa. Kung ibig sabihin, magpili ka dito. Kahit saan mo gusto, pwede mong gagawin. Fine. Una na dito, yung pag-aayuno ng 3 araw. Okay? Pwede kang mag-aayuno ng 3 araw. O kaya, pwede kang magpakain ng 6 na miskin, yung mga taong mahihirap. So, ang pinapakain mo sa kanila, ito ay, kumbaga sa generation natin, kadalasan, bigas, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, sa ganon, ang ibibigay mo sa kanila, nisfu sa', yung kalahating gantang. Kalahating gantang. Ibig sabihin, pag sinabi nating kalahating gantang, bali ay 1 kilo at kalahati. Yon ang ibibigay mo sa bawat Muslim, sa bawat mahihirap dito sa Makkah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tayyib. O kaya, pwede ka rin mag-alay ng 1 tupa o kaya 1 kambing. Pwede kang magkatay ng 1 kambing. Ang kambing na yon, iaalay mo doon sa, kumbaga, sa dahilang ikaw ay nakagawa ng mahdurat. Ibig sabihin, mga bagay na ipinagbabawal. So magpili ka doon sa 3. Kung saan ang hindi mahirap sa'yo. Kung saan magaan sa'yo. Iyon ang, kumbaga, iyon ang pipiliin mo. Ibig sabihin, ang ating relihiyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi talaga mahirap. Walang bagay na inuutos sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo, maliban na lang tayo ay, ibig sabihin may kudra. Ibig sabihin, tayo ay may kakayahan, kaya natin na walang kahirap-hirap. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang ipinag-uutos sa kanyang mga alipin, maliban na lang ang mga pinag-uutos na yon ay tahtal qudra. Ibig sabihin, kaya nilang gawin na walang kahirap-hirap. So ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa bi jazai saydin baina mithlin in kana aw taqwimihi bidarahim yashtari biha ta'aman fayut'imu kulla miskinin muddan aw yasumu an kulli muddin yawman wa bima la mithla lahu baina it'amin wa siyamin. Sabi dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, actually ang pagpatay ng hayop, yung paghunting habang tayo ay naka-ihram, sa panahon natin ngayon, parang hindi ito nangyayari. Ngunit sa ating kaalaman, dapat natin banggitin biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Kahit na pwede natin sabihin hindi ito importante, pero sa ating mga mag-aaral, kailangan talaga aalamin natin at babanggitin natin at pag-aaralan natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, kapag ang tao daw nasa loob ng ihram, ibig sabihin nakaniya na siya, may intention na siya, kapag siya ay nakapatay ng hayop, nakahunting siya ng hayop, okay? Ano ang mga kabayaran nito? Ang mga kabayaran nito, ayon sa sinabi ng may akda, sabi niya, kung ang hayop na yun ay may katumbas na hayop, iyon din ang ibabayad natin. Ano ang mga, paano to? So, ang nagbibigay ng katumbas, either Sharia, ang ating relihiyon, o kaya takdirat, kung mga istihadat ng mga sahaba, yung mga
kumbaga, kung ano ang nangyayari sa panahon ng mga sahaba, yon ang ibibigay natin. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kumbaga, mamadaliin ko na lang dito kasi hindi naman ito nangyayari sa atin para lang hindi tayo nahihirapan. So kapag ang hayop daw ito ay may katumbas na hayop, halimbawa, ang pinatay mo halimbawa na kumbaga, anong tawag diyan? Yung hindi ko alam kung ano yung sa Tagalog. Basta, okay? Basta ang hayop na may katumbas na hayop, yon din ang iaalay mo. Okay? So uulitin ko. Paano natin malalaman ang isang hayop na yon, okay, na may katumbas na hayop? Malalaman natin kung ano ang sinabi ng Sharia. Ibig sabihin ng ating relihiyon. Pangalawa, kung ano ang hukom o kaya hatol ng mga sahaba sa panahon nila. So yun ang susundin natin biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. So actually, may nakalagay dito, ngunit hindi ko na kukunin para hindi tayo nahihirapan. So kapag may katumbas na hayop, yon din ang iaalay natin o kaya ang kakatayin natin upang makuha natin ang buong gantimpala na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya sabi dito, o kaya kapag walang katumbas na hayop, kapag walang katumbas na hayop, tatansyahin na lang ang halaga ng ang hayop na yon. Halimbawa ang kanyang halaga, okay? Tayo ay magtanong sa mga tao na may experience sa pagbebenta ng mga hayop. Halimbawa, kambing, ang halaga niya na 5,000 o kaya 3,000, halimbawa lang So, ang halaga na yon ang ibibili natin ng pagkain. So, pag nakabili na tayo ng pagkain, ang pagkain na nabili natin, kailangan hati-hatiin sa ibig sabihin sa nisfu sa' isang kalahating gantang ibibigay natin sa bawat miskin. Kung saan nangyayari ang mga bagay na kung saan nangyayari ang mga hayop na pinatay mo. Okay? So doon ka magbigay. At saka pangalawa, pwede ka din magbigay dito sa Makkah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, ang halaga ng kambing na 3,000 pesos. Tapos, sasabihin na natin na ang bawat kalahating gantang is 100. Halimbawa, 100. So, kung titingnan mo dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bale 30 na katao. Bale 30 kasi hinati-hati mo ay hinati-hati mo. So, halimbawa, sa loob ng 1,000, bale 10 tao ang maibibigay mo kasi ang bawat nisfu sa 100, halimbawa lang 100. So ang 100 times 30 is equivalent 3,000. So ang maibigay natin, maipapakain natin sa mga mahihirap ay 30 katao, bale 30 katao. So ganun po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. O kaya aw yasumu an kulli muddin yawman. O kaya, kung ayaw mo naman bumili ng hayop kung saan tinatansya mo ang halaga ng hayop na yon, ibibili ng pagkain, pwede ka rin mag-aayuno na lang na kung saan tatansyahin mo rin ang halaga ng hayop na yon sa pamamagitan ng pagkain. Okay. Paano yon? Gagamitan natin ng imagination. Ang imagination dito, halimbawa kung ang hayop na yon, ang halaga niya na 3,000, tapos kung i-compute mo doon sa pagkain na kung saan gusto mong magpakain, halimbawa, ang isang tao na isang kalahating gantang, okay? Tapos ang halaga ng isang kalahating gantang, 1,100, so 100 times 30, okay? Times 30 is, hindi, 100 times 30 is 3,000. So, bale 30 na katao ang maipapakain mo miskin. So, kapag gusto mong mag-ayuno, bale 30 araw din ang, kumbaga, ang ayuno na kailangan mong ibabayad doon.
Dahil ang bawat mood, ang bawat isang kalahating gantang, isang ayuno, isang araw yon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pwede kang magpili. Either, halimbawa, kung may katumbas, yon ang ibabayad mo. Kung walang katumbas, pwede kang bumili ng pagkain, tapos i-divide mo doon sa isang kalahating gantang, okay, bawat isa. O kaya, ang isang kalahating gantang na yon, hindi ka na magbayad, hindi ka na bibili, pero ikwenta mo lang doon sa kung saan gusto mong mag-ayuno. Halimbawa, isang kalahating gantang, isang ayuno. So pag sabihin natin, 100 bawat isang kalahating gantang, sa loob ng 3,000, bale 30 days ang ibabayad mo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Wa bima la mithla lahu baina it'amin wa siyamin. Tulad ng nabanggit natin, pwede kang magpili sa hayop na walang katumbas na hayop, magpakain either o kaya mag-ayuno. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa amma damu mut'atin wa qiranin fayajibul hadyu fa in 'adimah fasiyamu 3 ayyamin wal afdalu qawnu akhiruha yawma 'arafa wa 7 idza raja'a ila ahlihi. So ang nabanggit dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ang isang tao ang kanyang intensyon sa pagsasagawa ng Hajj o tamattu, ibig sabihin ang tamattu, na ipaliwanag na natin to. Okay? Napaliwanag na natin ang tamattu. Ang tamattu, mag-umrah ka muna bago ka magsasagawa ng Hajj. Ang kiran, isang gawain, umrah at saka Hajj, pinagsama sa isang intention, okay? Pinagsama, okay? Isang gawain. Ibig sabihin, ang gawain ng kiran, isang gawain lang ng Hajj, ngunit ang ating intention, pinapasok natin ang umrah doon sa Hajj. Ibig sabihin, ang isang gawain, bale dalawang ibada ang magagawa mo, okay? Bale dalawang ibada ang nagawa mo, okay? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tungkol naman sa sabi niya para sa iaalay natin doon sa tamattu, okay, at saka kiran, okay? Kailangan natin mag-alay ng hadi. So, kailangan natin magkatay ng hayop. Magbigay tayo sa mga masakin sa Baitullahil Haram. Kaya nga, hadi, ibig sabihin ito ay isang regalo sa mga taong masakin, sa mga taong miskin sa naninirahan dito sa Makkah. Okay? Kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinisuguro ko lang dito kung ano ang kinakatay kasama sa gawain ng Hajj, hindi pwede katayin doon sa Pilipinas o kaya kung saan ikaw ay naroroon. Kasi nangyari to. Nangyari na sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid natin na mga Muslim, magsasagawa ng Hajj dito, may mga kinakatay sila, ngunit kinakatay nila doon sa Pilipinas. Sabi nila, okay, nakapagkatay na ako, pero doon sa Pilipinas, hindi ho, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasi ang hadi, kung saan ito ay nakasama sa intention tamattu at saka kiran, sa isang magsasagawa ng Hajj, kailangan katayin dito at ibibigay dito sa mga masakin sa Makkah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung walang kakayahan ang tao, halimbawa wala siyang pambili ng kinakatay, wala siyang pambili ng kambing, fa in adima fasiyamu 3 ayyamin wal afdalu qawnu akhiruha yawma arafa wa 7 idza raja'a ila ahlihi. So, kung walang kakayahan, ibig sabihin walang pambili ng kambing, siguro dahil nakita ko ang announcement ng NCMF ngayong taon, ang bayaran nila sa kambing, bawat isa is $195. So hindi ko lang alam kung ito ba ay overpriced, pero nung tinitingnan ko ang presyo ng mga kambing, hindi naman ganong kahalaga. Pero yon ang presyo ng NCMF. Gusto nilang kunin. So, sa tingin ko, maganda naman ang intention ng NCMF. Ngunit,
ito ay ang hindi lang kagandahan dito, pasensya na kung may nakikinig sa ating taga-NCMF o kaya may mga kamag-anak tayo, ang hindi maganda dito, overprice lang. Overprice lang. Pwede na siguro mga 150, 130 dollars, pwede na yon. Pero sa 195, parang overpriced. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung walang kakayahan ang tao, ibig sabihin, hindi siya makapagkatay ng kambing o kaya tupa, pwede siyang mag-ayuno ng 3 araw habang nasa Hajj. So mag-ayuno siya ng 3 araw habang nasa Hajj. Binanggit ng may akda dito, sabi niya, ang pinakamainam, ang huling araw ng pag-aayuno, yung araw ng Arafah. Ibig sabihin, pwede kang mag-start doon sa 6 days pa lang ng Dhul-Hijjah, 6 days pa lang ng Dhul-Hijjah, pwede ka nang mag-start. Hanggang 8 days, hanggang sabihin na natin 9 days. Di ba? Ang 9 days, ito ay Yawmu Arafah. So, ito ang binanggit ng may akda. So, ang tamang pananaw, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang isang magsasagawa ng Hajj, dapat hindi mag-ayuno ng sa araw ng Arafah. Dapat hindi mag-ayuno. Dahil ang ating mga propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hindi mag-ayuno para may kakayahan siya, para may lakas siya, na kumbaga, gagawin ang mga panalangin, ang mga gawain na dapat gawin doon sa Yawmu Arafah, sa araw ng Arafah. Ibig sabihin, ang araw ng Arafah, ito ay kasama sa haligi ng Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kapag ang tao na hindi makapunta sa Arafah, nasa hotel lamang, hindi valid ang kanyang pagsasagawa ng Hajj. Ibig sabihin, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito, ang pinakamainam dito, ang araw ng Arafah, kahit hindi ka mag-ayuno, yun ang pinakamainam. Dahil para may lakas ka, magdua at manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun. At saka unang-una, dito ay mainit para hindi ka nahihirapan. Dahil ang ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, humingi ng isang kumbaga, laban ng isang gatas, tapos ininom niya sa araw ng Arafah sa unahan ng mga tao upang ipakita siya ay hindi nakapag-ayuno sa araw na yon. So ang pinakamabuti dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ang tao magsasagawa ng Hajj, kailangan niyang hindi mag-ayuno. So saan natin gagawin ang 3 araw na ito? Halimbawa, wala akong pambili ng kinakatay. So kahit saan doon, mas mainam dito, halimbawa, pwede ka doon magsimula sa 5 days o kaya sa Ayyam at Tashriq. Sa Ayyam at Tashriq. Ibig sabihin, 11 days, 12 days, 13 days sa date na nabanggit natin sa buwan ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, pagkaraan ng Yawmul Eid, pwede ka nang mag-ayuno, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pag-aayuno dito, intended lang sa mga taong walang kinakatay. Ngunit kapag may kinakatay, haram ang pag-aayuno dito dahil nabanggit sa hadis ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ang araw na yon, ito ay araw ng pagbibigay ng pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbibigay ng pagkain sa mga sa mga kapatid natin. So ito ay haram, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganon din sa araw ng Arafah, kapag hindi magsasagawa ng Hajj ang isang tao, ang sunna sa kanya, ibig sabihin ang mas mainam sa kanya, mag-aayuno. Okay, kapag hindi tayo magsasagawa ng Hajj. Dahil ang gantimpala sa araw ng Arafah, pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kasalanan na 1 taon na kalipas at sa 1 taon na kumbaga sa susunod na taon. Okay? Bale 2 taon po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ayon sa hadith. Okay? Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allah ay yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Yon ang sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So, ang araw na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mahalaga sa bawat Muslim. Mahalaga sa bawat Muslim. Dahil ang ating panalangin
tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kailangan natin mag-ijtihad, magbigay ng kumbaga nasapat na lakas kung ano ang kaya natin. Huwag tayong bibitaw sa panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na yon. Dahil ang ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, noong gustong umalis, kung gusto nang umalis ang kanyang camel at ang kanyang mga kasamahan sa araw ng Arafah, habang palapit na palubog na ang araw, nung siya ay magsasagawa ng Hajj, talagang pinipigilan ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dahil ang araw na yon, ito ay mahalaga sa bawat Muslim. Mahalaga sa bawat Muslim. Mas mahalaga pa ito sa araw ng sa last 10 days ng Ramadan, pag-araw ang pinag-uusapan. Pero pag gabi ang pinag-uusapan, talagang mas mahalaga ang last 10 nights sa buwan ng Ramadan, dahil nandoon ang Laylatul Qadar. Ngunit kapag araw ang pinag-uusapan, tulad na nabanggit ng ating mga ulama, isa na roon si Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sabi niya ang pinakamainam, pinakamagandang araw na ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buong taon, yung pinaka-last 10 days ng Zulhijjah. So kasama dito ang Yawmu Arafah, dahil sabi niya, nandoon ang Yawmu Arafah. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa araw na yon, tayo ay, kumbaga, pinagmalaki ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na yon. Sinabi niya sa kanyang mga malaika, sabi niya, tingnan niyo ang aking mga alipin sa bawat sulok ng mundo. Pumarito. Ano ang kanilang intensyon? Upang inaasam-asam nila ang aking kapatawaran. Inaasam-asam nila ang aking fadal, kung biyaya na ibibigay ko sa kanila. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at mag-declare ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. May deklarasyon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa oras na yon, kung saan sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, i-declare ko sa inyo, ipapaalam ko sa inyo ang lahat ng aking alipin sa araw na yon, papatawarin ko, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito ay malaking biyaya sa atin mga Muslim. Kaya sisikapin natin, kung may pera naman tayo, huwag natin hayaan na, sasabihin na natin sa ating sarili na, inshallah, next year na ako mag-Hajj. Hindi ho. Kailangan ito ay alal fawr, tulad ng nabanggit natin sa mga unang lecture natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, ang pinakamainam na babanggitin natin sa Yawmu Arafah, yung La ilaha illallah, wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ito po ang pinakamainam na zikir kung saan na binabanggit ng isang magsasagawa ng Hajj sa Yawmu Arafah. Dahil ang mga anbiya, ang ating mga naunang propeta, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang binabanggit ng mga naunang propeta sa akin, at ang aking binabanggit sa araw na yon, La ilaha illallah, wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siyempre, may iba't ibang mga zikir, may iba't ibang mga panalangin. Pwede kang manalangin sa iyong sariling wika, tulad ng Ngiyakan, Tausug, Maranao, Maguindanao, Bisaya halimbawa, Chabacano, kahit anong wika na gagamitin mo sa araw na yon, ito ay maiintindihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon kalawak ang kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kahit sabay-sabay pa ang mga tao roon, ang lahat ng tao sa mundong ito na manalangin sa araw na yon, maiintindihan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pwede niyang isa-isahin kung ano ang hinihingi ng bawat isa sa atin. Kaya sisikapin natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mag-ijtihad, na ibibigay natin ang ating buong kakayahan na magdua, manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, humingi ng kapatawaran sa araw na yon. Tayo ay huwag tayong panghinaan ng lakas, dahil ito ay isang taon lang, isang araw lang sa bawat taon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, dito, actually, pwede natin babanggitin na sa mga susunod nating lecture, pero nabanggit na natin ang Yawmu Arafah, babanggitin na natin biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. May mga
iba't ibang kumbaga paniniwala ang ating mga kapatid sa ating relihiyon, lalong-lalo na yung mga matatanda, yung hindi nakapag-aral, may mga sinasabi nila na pamahiin daw sila, kailangan nilang umakyat sa bundok ng Arafah. Tapos magsulat ng mga pangalan doon, tapos sinisigaw nila ang pangalan ng mga kamag-anak nila, ng mga mahal nilang sa buhay. Ito ay hindi pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ito ay kasama sa innovation in religion, kung saan ito ay pinagbabawal sa ating relihiyon. Dahil ang kanilang paniniwala, kapag nabanggit daw ang ating pangalan sa araw na yon at sinisigaw, kayo ay makapagsagawa daw ng Hajj. Hindi ho, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi ito tama. Ang tama, ikaw ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mabigyan sana ng pagkakataon at saka ikaw ay maghanap ng pera, maghanap ng pamasahe. Okay? Yun ang tama, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kahit sinisigaw pa ang iyong pangalan dito sa Makkah o kaya kahit saang lugar dito sa Makkah, hindi ho makakatulong sa'yo na upang ay pumunta dito. Oh, okay? Dahil pag pinipigilan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang magagawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng may control sa lahat ng ito. Kaya kapag alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may control ng lahat ng ito, kailangan natin hihingiin sa Kanya. Hindi sa pamamagitan sa pagbanggit ng isang pangalan, sa pagsigaw ng isang pangalan. So ang pag-akyat sa bundok ng Arafah, okay, sa araw ng Hajj o kaya anumang araw ito, kung ang intention natin na ito ay kumbaga ibada, isang pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil walang nabanggit kahit isa sa mga verse sa Quran at saka sa mga hadith na nabanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At hindi rin ito gawain ng mga salaf. Una na roon ang ating mahal na propeta. Hindi ito ginagawa nila. Yung mga awamun nas na ginagawa nila na umaakyat sa bundok ng Arafah at magsulat ng mga pangalan doon at may mga sinisigaw sila, huwag natin gayahin. Kahit may mga gumagawa, pag hindi tama, hindi tayo pwedeng gumagaya. Okay, hindi natin pwedeng gayahin. Ang basis kasi ng mga tao ngayon, dahil daw marami din ang gumagawa, kailangan din, pwede, kumbaga, at dahil marami ang gumagawa, gagawin din namin. Kami ay sumunod lang sa kanila. Hindi ho pwede. Ang tanging susundan ng natin, yung dalil na kung saan nabanggit sa Quran at sa hadith. Yun lang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? May mga bid'a talaga na talagang lalong-lalo na yung mga taga-Indonesia at saka ibang mga Bangladesh, Pakistan, talagang may mga bid'a na kumbaga na marami silang ginagawa doon. May mga kababalaghan na hindi talaga pinag-uutos ng ating relihiyon. Okay? Okay? So, ang gagawin mo na lang, halimbawa ikaw ay may kamag-anak kang mag-Hajj, magsasagawa ng Hajj, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang gagawin mo na lang na sasabihin sa kanila, isama ka sa kanilang mga panalangin. Pwede sa pamamaraan ng ganito. Okay? Sabihin mo na isama mo lang ako sa kumbaga sa iyong panalangin upang makapagsagawa rin ako ng Hajj na tulad mo, ito ay pwede. Walang problema dito. Pero pag sinabi mo na babanggitin mo ang aking pangalan diyan, kumbaga isisigaw mo ang aking pangalan diyan, hindi lang sa inyo, ha? Halimbawa, kahit ako mismo, ako ay nautusan ng aking mga kamag-anak na kung saan isisigaw ko daw ang kanilang mga pangalan. So, dahil tayo ay nakapag-aral ng kaunting kaalaman, binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapigilan natin at maturuan natin sila. So, walillahil hamd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa sab'atin idha raja'a ila ahlihi. At pwede siyang mag-aayon kapag siya ay nakauwi daw sa kanyang pamilya. So, ang mga ulama may iba't ibang opinion dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Makauwi sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga pamilya, o kaya pagkatapos ng Hajj,
kahit sila ay nasa Makkah. So ang tamang pananaw dito, ang pananaw na pinili ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kahit nasa Makkah, basta natapos na ang gawain ng Hajj, pwede nang mag-aayuno, mag-start ng 7 beses. So itong pag-aayuno ng 10 beses, nabanggit ito sa Quran. فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. Okay? Okay? وسبعة إذا kumbaga idza raja'tum, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito sa mga tao lang na hindi nakapagkatay, walang kakayahan na magkatay habang siya ay tamattu o kaya kiran. Okay? طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. Ang tao daw na kapag dinidetain siya, pinipigilan habang siya ay magsasagawa ng Hajj, halimbawa nakapagniya na siya, may intention na siya, tapos gusto niyang pumasok dito sa Makkah, tapos may pumipigil sa kanya, o kaya dinidetain siya, paano siya makapagtahallul? Ibig sabihin, paano niya, kumbaga, mapalaya ang kanyang sarili sa kanyang tinatawag na ihram? Paano siya makalaya doon? Dahil tulad ng nabanggit natin, ang tao na sa ihram, kailangan niyang tapusin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Walang lunas na pwede siyang makaiwas dito. Maliban na lang sa muhsar, ang muhsar na yon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung taong dinidetain na hindi siya pwedeng mag-Hajj. Hindi siya pwedeng mag-Hajj, o kaya may mga dahilan na na-detain siya, hindi siya pinapalaya pumunta sa Makkah. Ang gagawin niya, kung wala siyang kakatayin, ang gagawin niya dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan niyang mag-ayuno ng 10 araw. Kailangan niyang mag-ayuno ng 10 araw at makakalaya na siya. Kung ang tawag dito, makapagtahallul na siya. Ibig sabihin, makaiwas na siya doon sa tinatawag nilang ihram. Okay. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yajibu biwat'in fi farjin fil hajji badana wa fil umrati syatun wa in tawa'athu zawjatuhu lazimaha. Dito, nabanggit din natin sa mga ipinagbabawal kapag ang tao daw ay habang naka-ihram. Ibig sabihin, may intention na, okay? Nasa mikat na, tapos papasok na dito sa Makkah, naka-intention na, either magsasagawa ng Hajj at saka Umrah. Sabi ng may akda dito, sabi niya, ito ay, kumbaga, sa pakikipagtalik daw, habang naka-Hajj, kailangan mag-alay ng isang, anong tawag dito? Camel, badana. Kailangan niyang mag-alay. Okay? Kapag ang lalaki daw, kumbaga, na, anong tawag dito? Yung pinipilit niya ang kanyang asawa sa gawaing pagtatalik, siya lang ang magbayad. Pero kapag ang babae daw na, kumbaga, pumayag, kailangan nilang magbayad dalawa. Okay? Ibig sabihin, 2 kamelyo ang babayaran nila. So, kapag nangyari ang pagkipagtalik, habang naka-Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay? Kailangan mag-alay ng 1 kamelyo. Kung sa Umrah naman, pwede ng 1 tupa. Ibig sabihin, 1 kambing. Okay? Wa in tawa'athu zawjatuhu lazimaha. Ibig sabihin, kung pumayag daw ang asawang babae, kailangan din niyang gawin ang nasabi natin na alay o kaya kabayaran. So, nabanggit natin sa unang mga leksyon natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang pinakamatinding, kumbaga, penalty, kabayaran sa ating pinagbabawal habang tayo ay naka-ihram. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil minsan, tayo ay magsama ng ating mga asawa,
sa pagsasagawa ng Hajj, kailangan ingatan natin. Okay? Kailangan ingatan natin at tigilan natin habang tayo ay nasa ihram, nasa Hajj, dahil tayo ay, kumbaga, manalangin, hindi, nasa ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat natin pag-aralan yung taong may kaalaman, talagang advantage, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So nang sa ganun, tama ang ating pagsasagawa ng Hajj. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ito ay kasama din sa kabanata ng kabayaran sa Mahdhuratul Ihram. Sabi niya dito, "Waman karrara mahdhuran min jinsin walam yafdi fada marratan bi khilafi saydin." Ibig sabihin, sabi dito, ang sinumang nakagawa ng paulit-ulit ng isang uri ng ipinagbabawal sa ihram at hindi pa nakabayad, hindi pa siya nakapagtubos, halimbawa, paulit-ulit niyang ginagawa, pinuputulan niya ang kanyang, kumbaga, ang kanyang kuko. Dalawang beses niyang ginawa o kaya tatlong beses niyang ginawa, pero hindi pa siya nakapagfidya. Sabi ng may akda dito, kapag hindi pa nakabayad, hindi pa nakapagtubos, ay kailangan lamang magbayad ng isang beses. Kailangan lamang magbayad ng isang beses. Okay, another example. Okay, another example, ha? Halimbawa, ang isang tao na paulit-ulit niya, kumbaga, ginugupitan ang kanyang buhok. Paulit-ulit niya ginugupitan ang kanyang buhok. Hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses, hindi lang 4 na beses, sabihin na natin na 10 beses. Pero habang siya ay, kumbaga, pinuputol niya, inaahit niya ang kanyang buhok, pero hindi pa nakapagbigay ng pidya. Okay? So sabi ng may akda, kailangan niyang magbayad ng isang beses lamang. Pero kung ginagawa niya ito, halimbawa magputol siya ng kuko, okay? O kaya mag-ahit siya ng buhok, tapos magbayad ng pidya. Tapos yun naman, ginagawa niya, sinasadya niya, magputol ng buhok o kaya kuko, kailangan niyang magbayad ulit. Okay? Kailangan niyang magbayad ulit. Kasi nabayaran niya eh. Tapos ginawa niya naman ulit, kailangan niyang magbayad ng maraming beses, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pero kung hindi naman, halimbawa na ginagawa niyang paulit-ulit tapos hindi siya makapagbayad ng kumbaga sabihin na natin piyansa o kaya pantubos doon sa kanyang ginagawa, ay inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay sapat na magbayad ng isang beses. Sabi ng may akda, bi khilafi saydin, maliban na lamang kung ito ay tungkol sa pagpatay ng hayop. Ibig sabihin, kung ikaw ay maghunting ng hayop, talagang isang hayop kailangan mong bayaran. Kahit halimbawa na 2 kambing, ang kambing, ibig sabihin, isang uri lang. Isang uri ng hayop, kambing lang, pero 2 kambing ang pinatay mo. Kailangan yon din ang babayaran mo ng 2 kambing. Okay? Dahil ang pagpatay ng hayop, talagang hindi ito, kumbaga, hindi ito tulad ng nabanggit natin na tulad ng pag-ahit ng buhok, pagputol ng kuko, at iba pa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, maliwanag ba? Tingin ko, dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mahalaga ito. Maliban na lang dito sa pagpatay ng hayop o kaya paghunting. Kailangan natin talagang pag-aralan dito. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Waman fa'ala mahdhuran min ajnasin fada likulli marratin rafada ihramahu awla." Ibig sabihin, ang sabi dito, ang sinumang nakagawa ng iba't ibang uri ng ipinagbabawal habang siya ay naka-ihram, ay kailangan niyang magbayad ng bawat isa nito. Ibig sabihin, kailangan niyang tubusin ang bawat isa nito. So, ang halimbawa lang, ha, makapagputol siya ng buhok at makapagputol ng kuko. So, kailangan niyang bayaran dahil magkaiba ang uri. Ang uri iba, ang buhok iba, ang kuko ay iba. Kailangan niyang magbayad ng 2 beses. Tayyib, sabi ng may akda, rafada ihramahu awla. Itigil niya man ang kanyang haram o kaya hindi. Sabi niya, wala akong kakayahan magbayad.
hindi na lang kaya ako mag-Hajj. Hindi ko na kaya tutuloyin ang pagsasagawa ko ng Hajj. O kaya pagsasagawa ko ng Umrah. Ano, kailangan pa ba siyang magbayad? Yes. Kailangan din siyang magbayad. Ibig sabihin, kahit ayaw niya, kahit hindi niya ito itutuloy, kailangan pa rin magbayad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So wala tayong magagawa. Ito ang ibig sabihin, ito ang tungkulin o kaya ito ang pamamaraan ng ating relihiyong Islam. Okay, makinig kayo mabuti dito, ha? Please listen. Wayaskutu binisyanin fidyatu lubsin wa tibin wa tagtiyati ra'sin duna wapain wa saydin wa taklimin wa hilakin. Kailangan yung makinig ng mabuti dito. Sabi ng may akda, nawawalang bisa daw, okay, ang obligasyon ng pagbayad o kaya pangtubos kung nakalimutan ang mga sumusunod. Halimbawa, ang isang tao, nakalimutan niya ang mga sumusunod na babanggitin natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nakalimutan niya. Habang siya ay naka-ihram, nakalimutan niya ang bagay na yon, pero nagawa niya. So ano ang mga ito? Ang sabi ng may akda, pagsusuot ng bawal na damit. Ito ay intended sa mga kalalakihan. Tulad ng nabanggit natin sa mga unang lecture natin, ang ating mga kapatid na mga babae, kahit anong susuotin nila, basta hindi nakita ang kanilang mga aura. Pwede sa kanila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero ang lalaki, kapag nakalimutan niya, nakapagsuot siya ng bawal na damit, halimbawa, nakapagsuot siya ng pantalon, nakalimutan niya, may dala-dala siyang pantalon sa kanyang bag, halimbawa na, tapos na may dala siya, tapos nasuot niya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay? Nakalimutan niya, kailangan pa ba niya magbayad? Hindi na. Dahil nakalimutan niya, walang problema dito. Pangalawa, watibin, yung pagpapabango, yung paggamit ng pabango, nakalimutan. Walang problema dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay intended din para sa mga kalalakihan dahil ang mga kababaihan hindi pwedeng gumagamit ng pabango. Okay, kung gumagamit man ito, tapos nakalimutan niya, ibig sabihin, mapawalang bisa ang kanyang obligasyon sa pangtubos. Ibig sabihin, pagbayad ng penalty dito sa mga bagay na nabanggit natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, at paglalagay ng takip, okay, paglalagay ng takip sa ulo. Kapag nakalimutan, ito ay intended lang para sa mga kalalakihan, ha? Halimbawa, nakapaglagay ng cap o kaya sabihin na natin na itong kalo sa ating ulo, nakalimutan natin, tayong mga kalalakihan, ito ay hindi obligado sa ating magbayad ng penalty o kaya magbigay ng pantubos doon kung saan ipinagbabawal sa atin habang tayo ay naka-ihram. So, ang mga bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang problema kapag nakalimutan. Okay? Walang problema dahil ito ay walang pinsala na nagaganap. Walang pinsala na nagaganap. Okay? Pero pag may pinsala na nagaganap, kailangan natin magbayad kahit nakalimutan. Tulad ng qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, duna waqin wa saydin wa taklimin wa hilakin. Ngunit sabi dito, hindi ito nawawala ang kabayaran o kaya ang pangtubos, ang penalty sa pagtatalik. Kung ikaw ay, kumbaga, nagawa mo ang salitang o kaya ang bagay na tinatawag pagtatalik, al-jima', nagawa ng dalawang mag-asawa, kailangan nilang magbayad dahil kumbaga, may pinsala. Okay? Kahit na sabihin na natin na walang pinsala dahil alam nyo naman yung pagtatalik, talagang magugustuhan ng lahat. Pero dahil may pinsala na nagaganap, okay, kahit nakalimutan ito, kailangan pa rin magbayad ng isang kamelyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganon din sabi ng may akda, wasayidin, yung pagpatay ng hayop, kahit nakalimutan. Kapag ikaw ay nakapatay ng hayop, kailangan mong magbayad.
dahil ikaw ay nakapinsala. Okay, pag sinabi natin nakalimutan, tapos may pinsala, wala tayong kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nakalimutan eh. Walang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero obligado pa rin magbayad ng pantubos. Okay? Pero obligado pa rin magbayad ng pantubos. Pero kung sinasadya, yun, nagkaroon tayo ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala at kailangan din natin magbayad ng pantubos. So kapag sinasadya, kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin, humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na natin uulitin at magbayad ng pantubos. Pero kapag hindi sinasadya, nakalimutan, wala tayong problema dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan lang natin magbayad. Tayyib. Pangatlo, wataklimin. Ibig sabihin, pagputol ng kuko. Okay? Pagputol ng kuko, dahil may pinsala, dahil kapag pinutol mo ang iyong kuko, talagang maalis ang kuko, di ba? Na pinsala, na matatanggal ang kung saan pinutol mo ang iyong kuko. Kailangan mong magbayad dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kahit wala kang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa pag-aahit ng buhok, sa pagputol ng buhok, sa pagtatanggal ng buhok, wala ka rin kasalanan, ngunit kailangan mong magbayad kapag nakalimutan. Ang lahat ng nabanggit natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung unang nabanggit natin, yung tatlong nabanggit natin, kapag nakalimutan, tulad ng paggamit ng yung bawal na gamit, paggamit ng pabango, pagtatakip sa ulo, kapag nakalimutan, walang problema. Yung susunod naman, yung pagkipagtalik, pagpatay ng hayop, pagputol ng kuko, pag-ahit ng mga balahibo, kung nakalimutan, walang problema, walang kasalanan, pero kailangan pa rin magbayad dahil nangyayari ang pinsala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kullu hadyin aw it'amin falimasakini Makkah. Falimasakini al-haram. Tayyib, al-haram. Ang lahat daw ng hadi, yung inaalay, yung kinakatay, o kaya yung pagpapakain, yung pinapakain natin, mga taam, mga pagkain na dapat ibigay doon sa mahihirap sa loob ng haram. Okay? Dapat ibigay doon sa mahihirap sa loob ng haram. So dito, hindi ito kinakatay sa Pilipinas. Dahil may mga tulad ng nabanggit natin, paulit-ulit, talagang may mga tao na kinakatay nila ang ganito, ang hadi, ang iaalay sana dito sa haram, doon sa Pilipinas, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngunit ito ay hindi tama. Kailangan dito talaga sa al-haram. Tayyib. Wa fidyatul adha wal lubsi wa nahwihima wa damul ihsari haythu wujida sababuhu. Yung pangtubos daw, yung penalty para sa pinsala, tulad ng nabanggit natin kanina, tulad ng lubs, yung pagsuot ng bawal na damit, at ang mga katulad nito, tulad ng nabanggit natin na mga unang muhadara natin, unang lecture natin, okay? Pati na yung iaalay sa ihsar, yung halimbawa, kapag ikaw ay na-detain, napigilan na pumasok dito sa Makkah, tapos ikaw ay naka-ihram na, okay? Ay ibibigay daw kung saan naganap ang mga dahilan nito, kung saan naganap ang mga ito. Halimbawa, ikaw ay, halimbawa ang bahay mo na sa Jeddah, doon ka magniya, tapos pag sa daan, okay, nasa daan, nakagamit ka ng pabango na talagang sinasadya mo, okay? Saan ka magbayad sana? Kung saan nangyayari ang bagay na yon, kung saan nagawa mo, kung saan lugar na nagawa mo ang bagay na yon. Pero wala namang problema na kung ito ay kung ibibigay dito sa haram. Pero ang mas mainam,
kung saan nangyayari ang bagay na yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yujzi'u as-sawmu bi kulli makanin. Ang pag-ayuno daw bilang pantubos tulad ng nabanggit natin kung saan mag-ayuno tayo ng 3 araw, okay? Ay maaaring gawin ito kahit saang lugar, kahit sa Makkah, kahit ikaw ay dumating na sa iyong lugar, sa Pilipinas man o dito sa Saudi Arabia, basta mag-ayuno ka ng 3 araw. Ha? Tayyib? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wad-damu syatun aw sub'u badana wa tujzi'u anha baqara. Ibig sabihin, ang iaalay daw na dugo kung saan kinakatay, maaring isang tupa, okay? Di ba nabanggit natin yung penalty, isang tupa, maliban lang doon sa penalty ng pakipagtalik, ha? Kailangan talaga badana, isang camel. O kaya ikapitong bahagi ng isang kamelyo. Ang isang kamelyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay katumbas ng 7 tupa. Di ba? Isang kamelyo, ang isang kamelyo katumbas ng isang tupa, 7 tupa. So, kapag isang kamelyo, i-divide natin ng 1, ibig sabihin 1/7. Bale, 7 tupa. So, halimbawa, na 7 kayo, nagagawa ng ipinagbabawal sa Mahduratul Ihram. Ibig sabihin nakapagputol ng kuko. Lahat kayo sinasadya, lahat kayo talagang magputol kayo ng kuko, ha? Ang dami nyo 7. So magpili kayo, isang kamelyo sapat na sa 7 o kaya 7 kambing. Ibig sabihin, ang isang kamelyo, ang katumbas nito ay 7 kambing, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang isang kamelyo daw, pwede natin ihahintulad doon sa isang baka. Ibig sabihin, maaari ring ipalit ang isang baka doon sa isang kamelyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, ang katumbas ng isang baka ay katumbas ng 7 shot, 7 tupa. Tayyib. Okay? Arju ay yakuna wadihan. Tayyib. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, saan ba yung ano? Yung moderator. Yung moderator, hanggang bukas lang ba ang lecture natin? O meron pa susunod na linggo? Hanggang sa matapos po natin inshallah, Sheikh. Barely meron pa tayong 3 muhadara pa po. Ha? Meron pa po tayong 3 muhadara after po nito. May next ano pa? Opo, inshallah. Okay. So, kung may next pa, inshallah subhanahu wa ta'ala, maaari tayong magtatapos dito. So, bukas naman, inshallah subhanahu wa ta'ala. Siguro bukas, maaga tayo, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung may mga katanungan kayo, may mga katanungan tayo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pwede niyong isulat dito at pwede kayong magtanong ding through voice. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fika ya Sheikhana wa jazakallahu khairan sa iyong pagtatalakay patungkol sa fidya kapag nakagawa ng mga mahzurat sa pag-hajj o pag-umrah. So ngayon po mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, inshallah subhanahu wa ta'ala, kung meron po sa atin na may mga katanungan o mga bagay na nais malinawan patungkol sa lesson na ating tinalakay kanina, ay maaari po kayong magtanong. I-open lamang po ninyo sa mga kalalakihan, i-open nyo lang po yung inyong mga mic. And sa mga kabaihan naman, maaari po kayong mag-message sa ating chat box dito po sa ating meeting. Sa ganun ay mabasa natin ang inyong tanong at mabigyan ng kasagutan ng ating butihing Sheikh. Yala mga kapatid, tafaddalu.
Okay, inuulit po natin. Inshallah, sa mga may nais pong magtanong patungkol sa topic natin kanina, ay maaari po kayong mag-send ng inyong message ng inyong questions dito sa ating chat box. O maaari din pong i-open ninyo ang inyong mga mic nang sa ganun ay makapagtanong kayo ng directly, inshallah. Okay, so wala pang nagtatanong siguro. Ito po ya, Chef, no? Meron ng tanong. Okay, ito po yung tanong Babasahin niya, mo daw. Chef. Anong mga gawain ang mainam gawin ng mga hindi nakapag-Hajj sa 10 days ng Dhul-Hijjah? Tayyib. So ang mga gawain na sa 10 days ng Dhul-Hijjah, kahit mag-Hajj ka man o hindi, una na dito, kailangan mag-ijtihad ka sa mga ibadat. Dahil ang mga araw na ito ang pinakamahalagang araw. Sa buong araw, nalilika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng isang taon. Mahalaga pa ito sa araw ng Ramadan. Pag-araw ang pinag-uusapan. Dahil dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang lahat ng uri ng ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pwede mong gawin dito. Okay? Pwede kang mag-hajj, pwede kang mag-ayuno, pwede kang magsadaka, pwede kang magsasala, pwede lahat ng ibada na nabanggit sa hadis at saka sa Quran, pwede mong gawin sa loob ng 10 araw, 10 araw sa unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Kaya mahalaga ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nabanggit sa hadis, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang pinaka mainam na araw ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na wala nang pinakamainam na ibada na ginagawa ng isang tao, ng isang Muslim, mahalaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban dito sa loob ng 10 araw na unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Sabi ng isang sahaba, nagtanong sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Kahit pa ito ay na mag-jihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-struggle sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin yung jihad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mataas ang antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa paningin ng ating sharia. Pero hindi pa rin makakapantay ang pagsasagawa ng ibada sa loob ng 10 days, sa unang 10 days ng Dhul-Hijjah. Okay? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Kahit pa ito ay mag-jihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi makakapantay. Maliban na lang ang isang tao na lumabas, magigipag-gera sa mga kalaban, okay? Mag-jihad, tapos hindi na siya nakauwi. Ibig sabihin, namatay na sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung nakauwi din, mas mahalaga ang gantimpala, mas malaki ang gantimpala ang pagsasagawa ng ibada sa loob ng unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pwede kang magbigay ng sadaka, pwede kang mag-aayuno, pwede kang magdikir, pwede kang magsala, pwede kang kumbaga magbisita sa iyong mga kamag-anak. Ang intention mo ito ay ibada. Lahat ng ibada pwede mong gawin, pwede mong pagsabayin. Okay. Pero ang ibang mga araw tulad ng Ramadan, isang buwan na kung saan ito ay mabiyaya sa atin, pero hindi ka pwedeng magsagawa ng Hajj sa buwan ng Ramadan. Kahit ito ay may biyaya, pero ang unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, mga araw na mabiyaya sa atin, pwede mong gawin lahat ang ibada. Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mas mahalaga ang unang 10 beses, ang unang 10 beses, ang unang 10 days sa buwan ng Dhul-Hijjah kaysa sa last 10 days sa araw ng Ramadan, dahil nandoroon ang Yawmu Arafah.
So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Arafah, ang Yawmu Arafah na banggit natin, bale pinapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga kasalanan sa loob ng 2 taon. Yung 2 taon na nakalipas at sa susunod na taon, pinapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang pinakamainam dito, siyempre, yung pagsasagawa ng Hajj. Pero kapag hindi ka nakapagsagawa ng Hajj, sapat na siguro yung pag-aayuno. Ganon din ang pagkakatay ng udhiya. Pagkakatay ng udhiya sa Yawmul Eid, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Kung may kaya ka, kailangan ka magbili ng isang kambing o kaya isang baka. Isang baka, bakara. So ang isang kambing, sapat na yung sa buong pamilya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kahit ilan pa kayo sa loob ng isang bahay, basta isang pamilya, isang kainan, tulad ng nabanggit ni Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ang mga dawabit dito, yung isang kusina. Halimbawa, ikaw ay may isang asawa, may 4 na asawa, okay? Pero ibang-iba ang kanilang mga bahay. May ibang-ibang mga anak ka rin. Pero ang iyong mga anak nandoon pa rin sa bahay, ikaw pa rin ang gumagastos. Kahit 4 pa ang iyong asawa, sapat na ang isang kambing, isang tupa para sa isang pamilya. Dahil ang tawag doon, isang pamilya rin. Dahil ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami ang kanyang asawa, ngunit isang tupa din ang kanyang kinakatay. Sapat na sa kanyang asawa at isang tupa din sa mga kanyang umma na hindi kayang magkatay ng udhiya. So, pag ganun din, basta ang ano dito, isang tupa, isang pamilya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, kung mag-base tayo sa ating anong tawag dito, baka o kaya bakara, sapi kung tawagin, bale 7 pamilya. 7 pamilya po ang pwede dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin 7 bahay, hindi 7 katao. May mga nagpaliwanag dito, ito ay 7 katao. Hindi ho, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. 7 pamilya. Pero, huwag mong sabihin na ako ay nakapagkatay na, hindi na ako pwedeng magkatay sa susunod na tao. Hindi. Okay? Kung may kaya ka, ito ay mas mainam, mas irerekomenda taong-taong ka magkatay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, yun lang ang ating gagawin. Una na dito, mag-ayuno, magparami ng sadaka, magparami ng zikir, lahat ng anwa'ul ibada. Ang uri ng ibada pwede natin gawin. So, hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, meron pa ba? Alhamdulillah. Syukran po ya Shaykhana sa napakaliwanag na kasagutan. No? Inshallah subhanahu wa ta'ala. Last one, kung mayroon pang magtatanong. Meron pa ba? Ito po, Sheikh, patungkol sa nasasaksihan natin na ginagawa ng iilang mga nag-uumra at nag-hajj. May mga taong nagpapasulat ng kanilang pangalan, halimbawa sa papel o kaya sa cellphone, tapos pinipicturan. So ano po bang hatol dito, Sheikh? Pinapahintulutan ba ito o hindi po? Okay. Ang ganitong issue, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakikita natin sa mga social media. Actually, nabahas ko na to. Dahil ang kanilang intention, ito ay para makapunta daw dito ang tao na yon. Kung pinipicturan, ito ay hindi pwede, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang dapat dito, kung gusto mo magpunta dito, hindi sa pamamagitan ng pagpicture. Ito pwede itong pumasok sa tinatawag nilang shirk. Okay? Sa tinatawag nilang shirk. Ang pinakamababa dito, ito ay bid'ah. Okay? Kung gusto mong magpunta dito, ikaw manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at maghanap ng rizq. At kung gusto mo rin na binanggit ang iyong pangalan dito, at pwede kang magsabi sa mga tao na magsasagawa ng umrah at saka hajj, na kumbaga, isama mo ako sa iyong panalangin. Isama mo ako sa iyong panalangin. Hindi yung gusto mong mabanggit ang iyong pangalan dito at pinipicturan sa harap ng Kaaba. Ito ay hindi pwede. Hindi ito ay pinahihintulutan ng ating relihiyon. Siguro mga 7 years ago, napaliwanag ko na at nagbanggit ako ng mga dalil dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kadahilanan may mga kapatid natin na may nakikita tayong ng ating mga kapatid na iyon ang kanilang ginagawa. Actually, hindi lang ito sa mga awamun nas.
sa mga taong walang pinag-aralan. Hanggang sa mga taong may pinag-aralan, may nakagawa dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So kung maaari, dapat natin iwasan ang ganitong issue, ang ganitong gawain. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aywa, tayo, alhamdulillah. Barakallahu fika ya Sheikhana sa isang napakalinaw muli na pagbibigay ng kasagutan sa ganong issue at katanungan. So, dahil napasobrahan tayo ng oras, ay hanggang dito na lang muna ang ating talakayan sa gabing ito o sa hapong ito. At bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala ay ipagpapatuloy po natin ang ating ika-6 na sesyon ng ating dawra patungkol sa Hajj bukas po. 1:30 p.m. to 3 p.m. Philippine time at 8:30 a.m. to 10 a.m. KSA time or Saudi time. So, inshallah subhanahu wa ta'ala mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig sa ating muhadara sa araw na ito. At nawa ay gantimpalaan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagsisikap na pag-aralan ang ating relihiyon, ang relihiyong Islam. At katulad ng nabanggit ng ating butihing Sheikh, no, patungkol sa kainaman, no, sa pinakamahalagang araw ay ang unang 10 araw ng Dzulhijjah. At ilang maybe 2 days na lamang, no, maring 2 araw na lamang ay magsisimula na ang buwan ng Dzulhijjah. Kaya inshallah ay kunin natin, no, baunin natin ang lahat ng mga ibinahagi sa ating kaalaman ng ating butihing Sheikh, no? Samantalahin natin ang mga araw na ito sa pagsasagawa at pagpaparami ng mga ibadah katulad ng kanyang nabanggit kanina. Hada wallahu ta'ala alam. So hanggang dito na lamang mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat po sa ating butihing lecturer at gayon din sa inyong lahat. Nas'alallah at-tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.